dinala ka sa rehab, di ba? Yun po yung mindset ng mga tao. Baliw ka, adik ka. Yun po talaga yung magiging thinking nila. Hindi lahat ng sakit ay nakikita. May mga laban na tahimik, walang pasa, walang sugat. Pero araw-araw kang inuubos. Anxiety, depression, mga salitang madalas sinasabing arte lang. Kulang ka lang sa dasal o di kaya'y lilipas din yan. Dito sa Pilipinas, sinasabing may higit 12 milyong Pilipino ang dumadaan sa mental health conditions at marami sa kanila tahimik lang na nakikipaglaban. Si Ace, 25 taong gulang. Masayahin, palakaibigan, isang social butterfly. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing may mabigat palang dinadala. Pandemic days na hindi na po kami madalas nagkikita. So parang siya, siguro naghanap siya ng attention sa ibang tao, sa ibang girl. Parang nagkaroon pa nga po ng parang may sequence, may pattern nga po yung pagloloko niya. I know na may mali po ako. Kasi tinolerate ko eh. Yung panloloko ng paulit-ulit. Doon sa 7 years nyo, hindi naman first time Opo. last year. Opo. Tapos sabi po nung nalaman ko po yun, on a random day lang po kasi 'di ba, namimisikal na po siya. So, Sinasaktan ka Opo. physically? Paano pananakit? like sinusuntok niya po ako. Kapag naiinis po siya, parang natatadyakan niya na ako. Kailan nag-start yun? Last year din po. Habang work, So, nag-work po ako. bukod sa emotional cheating, this time, last year, may physical na Opo. involved. Ayon sa World Health Organization at Department of Health, karaniwang sanhi ng mental stress ang problema sa relasyon, trabaho, pera, pamilya, social media at substance use. Mas laganap ang anxiety at depression sa young adults at mas maraming kababaihan din ang apektado nito. Para kay Ace, isang 7 taong relasyon na puno ng emotional, verbal at physical abuse ang naging ugat ng kanyang depresyon. Ano yung naging diagnosis sa'yo? Major depressive disorder. So, yung mga suicidal attempts ko, depression na daw po yun. Nung nasabi sa'yo ng doktor na you have a major depressive disorder, ano na feel mo? I was open po kasi na may possibility na may depression ako. Alam mo na rin, Opo, before pa? Before pa. So, ilang times na rin po kasi ako nagsabi kay ma'am na, I think need ko magpa-therapy. Hindi lang emosyonal na aspeto ang naging laban ni Ace. Kaakibat din ito ang realidad ng mahal na pagpapagamot na sumubok sa katatagan ng kanilang pamilya. Noong June 2025, ipinasok si Ace sa isang mental health facility sa Cavite. Humantong daw sa desisyong ito ang mga magulang niya dahil sa kanyang paulit-ulit na pananakit sa sarili. Your parents decided, Opo. papasok ka na. Okay, let's talk about that. Nagpaalam ba sa'yo yung parents mo? Paano yung naging usapan bago ka nila pinasok sa mental health facility? Eto nga po, sabi niya, samahan mo nga ako. Saan? Sabi niya, dun sa kaibigan ko, magkikita daw po sila. Not knowing kung saan kayo pupunta. Opo, dun po, sabi niya, wait lang ha, anin ko lang yung friend ko. Nakaabang na po dun yung magpipick up sa akin. So sabi ko po, bakit din niyo man lang ako pinakausap sa mama ko, kahit man lang isang salita lang? And then sabi po ni mama na, eto na lang yung way na nakikita namin para ma-save ka. Ayoko naman talaga tong gawin, sabi ni mama. 6 na buwan na nanatili si Ace sa isang pribadong mental health facility. Hindi biro ang gastos kada buwan. Katumbas na halos ng isang semestre sa kolehiyo. 15,000 to 30,000. So medyo mabigat, ano? Opo. Pero kailangan gawin para sa'yo. So, syempre yung place, and then yung mga activities, and then yung food for a Oo. day. Pero yung mga necessities mo, like yung mga toiletries mo, family mo pa yun. So, if gusto mo ng biscuit, like mga comfort food mo, family mo pa rin yun. Meron din ba mga bawal kainin pag nandun Yes kayo? po. Kasi po, may mga nagme-medication eh. Ayon sa Philippine Psychiatric Association, noong taong 2023, may humigit kumulang 400 psychiatrist lamang para sa mahigit 100 at 10 milyong mga Pilipino. Karamihan ng mga psychiatrist ay nasa Metro Manila, samantala 10% ay nasa Visayas at 7.5% lang ang nasa Mindanao. Mahal. Ganito inilarawan ni Ace ang gastos sa pagpasok sa isang private mental health facility. Hindi kasi biro ang gastos nila kada buwan. 15 to 30,000 pesos. Natanong mo ba ang magulang mo kung magkano doon ang nasagot ng PhilHealth? Meron ba? Wala po. Pag sa mental health facility, doon sa pinasukan mo,
hindi pwede ang PhilHealth. Wala ring HMO. Wala po. How about the medications? May mga pinainom sa'yo? Meron po. Hindi yun kasama dun sa per month na Hindi binayaran? po. Meron namang mental health package ang PhilHealth. Ang kaso, limitado pa lang ito sa konsultasyon. Sa sitwasyon ni Ace na kinailangan ng ipasok sa facility, ang lahat ng gastos ay manggagaling na sa sariling bulsa. Hindi mo talaga po malaman unless hindi mo may experience. May mga nagre-reach out din po sa akin talaga na nakaka-experience din daw po sila ng gano'n, na gusto nilang mag-attempt, hindi na rin po nila kinakaya, ganyan. Kahit po kasi friends, syempre magbibigay ng advice, pero iba po kasi yung professional. And I just hope po na meron ng, if ever man, makover din po yun, or if may libreng facility for that, for mental illnesses, much better din po. If ever na kaya man pong makover ng PhilHealth, kahit hindi po ba like half, or pero if kaya ng buo, much better din po siguro. Even mga teenagers, minors, may nakaka-experience na rin po ng ganun. So imagine, 16 years old, 15 years old, makaka-experience ng ganun. And there's more to life kapag may mental health issue ka, sasabihin, baliw na yan, di yan nag-iisip, o kaya niya naman yan sa sarili niya. I think, hindi naman po, wala naman pong bayad yung pagiging mabait, yung pag-reach out. A simple hi, hello, how are you, won't cost you a penny. Tingin mo kung hindi afford ng parents mo financially ang ipasok ka sa mental health facility, ano na kaya nangyari sa'yo? Hindi po ako sure kung ano po. Yun din po yung tanong sa akin ng psychiatrist ko eh. If hindi ka dinala dito, how do you see yourself? Tingin mo ba buhay ka pa in the next 5 months? Next 5 years? Ginanon niya po. What's your answer to that? Hindi ko po alam. Yun po yung first answer ko sa kanya sa tanong niya nung unang dinala po ako doon. And then after po pagka-release ko, tingin mo, buhay ka pa ba in the next 5 years? Yes po, Dok. So it's very important na i-check din po talaga natin yung people na nasa Around us. around us. Kasi we'll never know na yung simple how are you can save their life din po pala. Ang mental health ay hindi luho. Hindi ito para lamang sa may kaya. Hindi ito dapat nakadepende sa koneksyon o pera. Dahil sa huli, ang tunay na sukatan ng malasakit ng isang bansa ay kung paano nito inaalagaan ng mga taong hindi na kaya pang lumaban mag-isa. Zarina Guevara, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.